Ayon sa isang report, naglabas umano ng bagong defense policy ang Estados Unidos na kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pag-increase ng produksyon ng mga advanced missile bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda tungkol sa isang potensyal na large-scale na hidwaan. Nagpadala ang Pentagon ng mga official request sa mga major American arms manufacturer kabilang ang Boeing, Raytheon at Lockheed Martin na naghihimok na dagdagan pa ang produksyon ng mga precision-guided missile at advanced interceptor systems bilang bahagi ng isang komprehensibong plano upang palakasin ang arsenal ng US military. Kabilang sa mga kahilingan ng Pentagon ay ang isang major increase sa produksyon ng mga Patriot Air Defense Missile, isa sa mga mahalagang defense system ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang mga Advanced PAC-3 Interceptor ay may kakayahang wasakin ang mga enemy missile, aircraft at drone, pati na rin ang iba't ibang mga target na kung saan itinuturing ito bilang isa sa mga pinaka-versatile na system sa buong mundo. Hiniling na ngayon ng US administration sa Lockheed Martin na i-increase ang produksyon ng karagdagang 100 hanggang 600 missile na may layuning maabot ang taunang output na 2,000 interceptor missile sa mga susunod na taon. Nanawagan din ang Pentagon sa pag-increase ng produksyon ng mga JASSM at LRASM missile, dalawa sa mga pinaka-advanced na long-range air-launched precision strike weapons. Ang isa ay dinisenyo upang tamaan ang mga land targets, habang ang isa naman ay inilaan para sa mga naval targets. Dati, ang produksyon ng mga nasabing missile ay mas maliit lamang, ngunit ngayon ay naghahangad na ang US administration na taasan ang output sa humigit kumulang 3,000 missile bawat uri kada taon. Sa parehong konteksto, inaprubahan din ng Amerika ang mga bagong requirements upang i-expand ang production ng mga HIMARS missile na kung saan ay mga ground-launched precision strike weapons na may kakayahang tamaan ang mga targets na may layong ilang daang kilometro. Agresibo din na pinapataas ng Amerika ang produksyon ng HIMARS at ang mga kasamang ammunition nito upang matugunan ang mataas na demand para sa replenishment at pagbibigay suporta sa mga kaalyado. Ang produksyon ng mga rockets ay inaasahang aabot sa mahigit 19,000 bawat taon. Ang 227mm GMLRS ay mayroong precision-guided system na nagbibigay daan sa mas mataas na accuracy. Ang missile ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng warhead, kabilang ang mga high explosive at cluster munitions. Samantala, ayon sa National Security Council, na mga bote na na-recover ng Philippine Navy mula sa mga sampa ng China na nag-ooperate malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay may bakas umano ng cyanide na kung saan nagtaas ng pangamba na sinadya ng mga Chinese ang paggamit ng mga ito upang patayin ang mga isda at sirain ang marine environment sa West Philippine Sea. Ipinahayag ng tagapagsalita ng National Security Council na kinumpirma ng mga laboratory testing ng mga dilaw na bote na na-recover ng Philippine Navy mula sa mga Chinese sampans na nag-ooperate malapit sa BRP Sierra Madre ay nagpositibo sa presensya ng cyanide. Sinabi ng laboratory analysis na isinagawa ng Forensic and Scientific Research Service ng NBI ay kumpidensyal na nagpapatunay na mga dilaw na bote na na-recover mula sa mga sampan ay naglalaman ng cyanide, isang lubhang nakakalasong kemikal na kilalang nagdudulot ng severe at irreversible na pinsala sa mga tao at marine ecosystem.
Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na nakumpiska ng mga Filipino troops ang 10 bote ng cyanide mula sa mga sampan na inilunsad mula sa mga fishing vessel ng China noong nakaraang taon. Nakita din ng mga sundalo ang mga tripulante ng isa pang Chinese sampan na nagtapon ng lason malapit sa Ayungin Shoal. Ang sadyang paggamit ng cyanide ay nagdulot ng seryosong pangamba tungkol sa mga iligal at mapanirang gawain na nagdadala ng matinding banta sa mga tripulante ng Sierra Madre, marine environment ng West Philippine Sea at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Idinagdag niya na ang mga aksyong ito, kung mapapatunayang sinadya, ay bumubuo ng isang tahasang paglabag sa mga batas pangkalikasan ng Pilipinas, mga international na maritime norms at mga obligasyon ng mga estado sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na nais nilang bigyang diin ng paggamit ng cyanide sa Ayungin Shoal ay isang uri ng sabotahe na naglalayong patayin ang mga lokal na populasyon ng isda na nag-aalis sa mga tauhan ng hukbong dagat ng isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain. Sinabi niya na kung ang bahura ay nagtamo ng matinding pinsala, hindi lamang ito banta sa stability ng BRP Sierra Madre, pinapayagan din ito ang Beijing na lumikha ng isang environmental crisis na maaari nitong isisi sa Pilipinas. Dati nang inakusahan ng China ang LS-57 ng pagdumi sa shoal sa pagsisikap na i-distract mula sa sarili nitong mga iligal na aktibidad. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na kung saan ini-exercise ng bansa ang mga sovereign rights at jurisdiction nito. Ang operasyon ng mga Chinese vessel na nakikibahagi sa mga aktibidad na kinasasangkutan ng mga hazardous na mga substance sa lugar ay kapwa irresponsable at hindi katanggap-tanggap. Idinagdag niya na hindi kukonsintihin ng Pilipinas ang anumang hakbang na nagdadala ng panganib sa mga tauhan nito o marine environment, lumalabag sa mga sovereign rights o sumisira sa kapayapaan at estabilidad sa West Philippine Sea.